Hello, kamusta po sa atin mga kapatid na mga hog racers dyan? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At kahit mahal po yung feeds at kahit mura po yung kuha sa atin ng live weight at meron pambantang ASF, sana nakakaraos po kayo na maayos. Kahit sari-sari po mga pagsubok itong atin mga nararanasan, at ito pa rin po tayo lumalaban lang. At syempre sa lahat po ng mga viewers, kumusta po kayo lahat dyan? Ito po palang ibabahagi ko po sa inyo itong mga pag-document ko nitong mga fatteners ko na ginawa ko pong inahin. Ito po kasi hindi pa namin na experience to dati. Hindi pa po namin ito um, nasusubukan. Kaya gusto po namin itong ma-trial at ma-experience po namin ng personal at tingnan po namin kung magiging maganda po ang kanilang magiging mga anak dahil sari-sari po yung ating mga napapanood at mga nababasang mga komento tungkol dito sa mga fatteners na ginawa pong mga inahin sa mga Facebook groups ng mga hog racers tsaka sa mga ibang mga vlogger po sa YouTube. Kung nagawa nyo na po ito dati, kung gusto nyo pong ibahagi yung inyong karanasan, ay paki-comment down below lang po at maganda pong topic yan at mapag-usapan po natin at gusto ko po pong matuto dyan sa mga patiners na ginawa pong inahin. Ito po, linipat na po namin sila sa Ipitan. Ito pong mapapanood yung ito, magkakaibang mga time frame po ito mga ito. Bali, nasa pangalawang paglalandi na po nila ngayon yan. Nasa 110 kilos na po sila bawat isa ngayon. At ito pong dalawang ito, isa pa pong paglalandi nila niyan at i-AAI na po namin sila. Yung po mga kapatid natin, mga hog racers na mga gumawa na po ng mga ganito, ng mga fatteners na ginawa nilang inahin at sari-sari po yung kanilang mga na-experience. May mga magaganda daw pong nanganak at may mga wala naman daw problema at yung iba naman daw po mga konti lang sila nag-anak. Yung iba daw naiipit sa kanilang sipit-sipitan dahil mga maliliit daw po yung mga sipit-sipitan dahil daw po yan yung mga fatteners. Ito po pala yung aking mga inahin na binili. Kung makikita nyo po sila, may mga markings po yung mga tenga nila, no? At saka may mga tag po yung mga tenga nila. Ayan po diyan po sila galing. So, yan po yung mga F1 po yung mga yan. Yan po yung mga magulang nila. At yan po palang dalawang yan, hindi po pala magkapatid yon. So, excited po kami kung ano po yung mga magiging outcome nitong mga ito. Kung manganganak ba ng maayos or hindi po. Bibigyan po siguro namin sila ng mga tigda-dalawang anakan pagkakataon. Kung misa po kasi sa unang panganganak talaga, konti lang mga anak. Sa pangalawa pa lang po madami. Minsan naman po talagang sa una nilang panganganak ay madami na kaagad. So, bibigyan natin sila ng mga dalawang anakan. Tingnan natin kung may mga improvements or maganda po sila mag-anak. Kung ganun po yung sitwasyon, kung wala namang problema, diyan na lang po kami gagawa ng mga inahin. Hindi na po kami bibili ng mga F1 kasi may kamahalan po, no? Tapos yung mga F1 din naman po kasi may mga unang panganganak nila sa kinsing na bili namin. Yung iba nanganak lang ng 4, may nanganak na 3, no? Yun po yung mga konti. Pero yung mga sumunod na anak naman po nila, 12, 11, ganun po. So, nasa pangalawang panganganak po talaga nila yung maramihan na sila mga anak po. Yung unang panganganak po talaga nila konti pa lang po. So, sana maging successful po itong pag-document ko. Abangan nyo po ito. At sa mga curious po, no, hindi pa nakaka-experience ng ganito, hindi pa gumagawa. So, ito pong video ito ay tamang-tama po sa inyo. At yung mga naka-experience na po sa ganito, please comment down below yung pong experience ninyo. Para po mabahagi natin sa mga nagbabalak din po na gumawa ng mga inahin galing sa mga fatteners po nila.
Eto naman po ngayon, ibang time frame na naman po ito. Kung mapapansin nyo, nasa kaliwa, wala na po yung quick heal niya na purple doon sa likod. Dahil ibang, ano na nga po ito, ibang weeks na po ito nakalipas. Bali, ito po, mga ito ngayon, na AI na po sila. Itong nasa kanan po ngayon, buntis na po ito, konfirmado. Yung sa kabila po, sa kaliwa, nag-reheat po yan. Bali, 7 days pa po yan kung malalaman na buntis po siya sa kanyang pag-reheat. So, ayan po sila. At maganda naman po yung kanilang size, no? Para sa gawin po silang ina. Nasa mga 130 kilos na po siguro itong mga ito. At malalaki po, lumaki din po talaga sila. Ito pong makikita ninyo niyan, itong nakahiga po sila ay ibang time frame na naman po ito. Ngayon po dito ay ito pong nasa kaliwa, yung nasa kanan po 7 weeks na po siyang buntis. Kung makikita nyo po ngayon siya, nakaumbok na po yung tiyan niya at medyo malaki na po siya. Yun naman pong nasa kanan, na-confirm na rin po siya na buntis, di na po siya nag-reheat. Kung makikita nyo din po, may nakaumbok na rin po. So kahit 3 weeks pa lang po yan na buntis, may makikita na po kayo na pagbabago sa kanilang tiyan. Yung nasa kaliwa, 3 weeks siyang buntis. Ito nasa kanan, bali 7 weeks na po yan buntis. So ayan po sila. At maraming salamat po sa inyong mga panunod. At paki-like and subscribe na lang po sa mga hindi pa po nagla-like and subscribe. At sa mga nag-like and subscribe, marami pong salamat. At mabuhay po kayong lahat. At keep safe po. Thank you sa panunod. God bless.